age 50, protektahan mo yung kung ano yung mga naipundar mo na, kung ano yung kinita mo na. Kung meron kang lupa, kung may bahay kang binili, dapat protektahan mo yan. Sa'yo yan. Yung business mo that you work so hard, kailangan protektahan. Hindi dapat makuha ng ibang tao yan. Hindi dapat makuha ng mga kapatid mo yan. Protect your business na sinimulan mo. Hello, Delivers! Pag-usapan ulit natin ang mga edad 50. Dumadami kasi yung ating mga followers na edad 50 kasi sabi nila dito sa channel natin, mas marami silang mga nare-realize. So ano nga ba yung mga dapat natin protektahan? Age 50. There are 7 things na dapat natin pinoprotektahan. So first, you have to protect yourself from danger. Isa yan sa kino-consider natin sa mga gagawin natin. Lagi mo isipin na safe ka ba? For example, when you travel, country na nasa bucket list mo talaga gusto mong bisitahin, kailangan as much as possible may kasama ka. Huwag tayong travel mag-isa. Dapat lagi tayong may kasama. Another way to protect ourselves is mga too much exposure din natin. Huwag tayo masyadong pa-expose sa matao. Ako ito personal, i-share ko sa inyo how I protect myself. Alam nyo ba na pinoprotektahan ko yung sarili ko sa mga aso, pusa. Ayoko nagpupunta sa mga lugar na alam ko maaso. Mga daan. Kasi sa amin meron akong nilalakaran para makakuha ko ng sunlight. Kailangan mapunta ako doon sa daan kasi cover sa amin. Malapit lang yan pero sumasakay ako sa sasakyan ako pag papunta. Pwedeng lakarin sana. Pero dadaanan ko kasi may mga aso. So I have to protect myself. Personal ko lang naman yun. So ikaw, paano mo po protektahan sarili? Dapat alam natin. Kasi at age 50, medyo mataas na yung vulnerability natin talaga sa sakit, sa danger. So dapat ingatan natin, protektahan natin mga sarili natin. Second, your family. Kung meron ka pang mga kasama sa bahay na single na anak mo, nag-aaral, later na nag-asawa, dapat pinoprotektahan natin sila in a way na kaya natin silang i-sustain yung mga basic needs nila. Yung emergency nila, kaya natin i-finance. For example, yung anak mo, kailangan niya magpagamot, kaya mo siya ipagamot. Dapat niya na mag-aaral, kailangan niya mag-aaral. So yun yung how you protect your family. Hindi natin inaasa sa mga ibang tao yung mga basic need ng anak mo. That's how you protect your family. Isa pa, to protect your family, kailangan kaya natin silang i-guide. Dapat alam natin na mapasunod yung mga anak natin na tayo ang naunang gumagawa ng tama. Third, dapat i-protect natin what you earn. Protektahan mo yung kung ano yung mga naipundar mo na, kung ano yung kinita mo na, kung meron kang lupa, kung may bahay kang binili, dapat protektahan mo yan. Sa'yo yan. Yung business mo that you work so hard, talagang kailangan protektahan. Dapat ikaw talaga ang kinikilalang may-ari. Kahit may manager ka, ikaw pa rin may-ari. Ikaw pa rin yung may final say, ikaw yung may karapatan mag-decision sa you have to protect it. Hindi dapat makuha ng ibang tao yan. Hindi dapat makuha ng mga kapatid mo yan. Protect your business na sinimulan mo. Dapat protektahan din natin yung ating mga naipon at investment. Kaya nga dapat ilalagay natin sa tamang lalagyan yan. Hindi lang basta na-acquire mo siya, dapat naalagaan natin. Hindi lang basta nagkaroon ka ng ipon, dapat nag-grow din siya. And number 4, protektahan natin ang ating mental health. Alam nyo, at age 50, minsan dyan dumarating yung pinakamalaking crisis sa buhay natin. Kaya kailangan protektahan natin yung mental health natin. Kasalukuyan na meron kang biggest challenge of your life, biggest problem sa buhay natin, dapat mag-seek tayo ng professional help. Kasi tandaan natin, lalampas din naman yan. Kasi marami pa tayong pwedeng gawin. So you have to protect your mental health. Kaya nga kung kinakailangan matulog ka. Kung kinakailangan magpahinga ka ng isang araw, ibigay mo sa sarili mo, ibigay mo. And number 5 is your reputation. At age 50, alagaan natin reputation natin. Kasi yan yung magiging kwento sa atin. Diyan sa lugar nyo, diyan sa community mo, sa family mo, na dapat alagaan natin. Kung ano yung reputation mo ngayon, protektahan natin. Kaya nga napakalaga na lahat ng decisions natin, pinag-unayan natin, lahat ng mga major things na gagawin natin, sasalihan natin, pag-pray mo na natin. Kaya nga sabi ko, at age 50,
dapat meron munang space before you make a decision. For example, there's an opportunity, may number sa atin, o meron kang gustong gawin, dapat bago ka umaksyon, merong space. And that space involves God. Yung space na yun, pinag-pray mo muna. Gusto mong magnegosyo that's worth 500,000 and that's your savings. Meron kang partner, so pag-pray mo muna yun, dapat merong space bago ka mag-decision. Kasi minsan, di ba, wala na tayong space eh. Yan ay stimulus, we response na agad. So sa bawat stimulus, dapat may space before we respond. Next, number 6 is emergency preparedness. At age 50, dapat protektahan natin yung mga na-prepare natin. For example, kung meron kang emergency fund, protect that emergency fund. Hindi natin dapat ipautang, hindi natin dapat ipamigay ang emergency fund mo at age 50. Nakakaya na 50 tayo, pag nagkasakit tayo, pag kailangan natin, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ang pampagamot natin, di ba? So yung mga meron tayo, kung ano na yung naipundar natin, huwag na nating alisin. Kung naipon mo na yan, huwag mo nang galawin. Naipon mo na yan. Kung nabili mo na yung property na yan, nabili mo na. So, number 7, comfortable home. Protektahan natin yan. Protektahan natin yung meron tayo, yung bahay na meron ka. Dapat tiyakin mo komportable ka dyan. Komportable kayong pamilya, anak mo, asawa mo, masaya kayo. How to protect it? Protektahan natin yung peaceful life na meron tayo sa comfortable home natin. Huwag natin hayaan may makapasok na ibang tao. Hindi yung magnanakaw, kundi yung huwag na tayo magpatira na ibang tao. Kung di mo anak, huwag siyang tumira sa bahay. Hindi siya part ng immediate family, huwag siyang patirahin sa bahay. Tumulong tayo, yes, but not up to the extent na makapasok sila sa peaceful home mo. Yan yung mapayapa yung lugar as family. Pag may nakapasok dyan na iba, baka mamaya yan pa magdulot ng problem. So, believers, kung komportable ka ngayon sa bahay mo, kasama yung pamilya mo, protektahan natin yan. Alright, believers, sa lahat ng 50 years old, learn how to protect these things. Yan ang meron ka, blessing ni Lord yan, para sa iyo yan, protektahan mo, para manatili sa iyo and okay, let's go. Kape tayo, kape po.